So, ayun na nga guys, meron na naman akong itatato at ito ay napagtripan ko lang itato sa kanya kasi nakita namin sa lagayan ng tattoo cartridge, napakaganda ng design. Sabi ko, pre, bagay sa'yo itong tattoo na to kaya ilagay natin sa balat mo. At on the spot mismo, nagtattoo ang kaming dalawa. At ayun na nga, tinatuan ko nga siya dito. At ito ang napili naming design. Ghost Axe Cartridge Needle. Baka naman, sponsor. O, at ayun na nga, yun ang aking best friend, si Paring Don Don. At ayan, add nyo rin siya sa kanyang vlog. May mini vlog din siya. Ang kanyang vlog ay si Paring D. At paki-add at follow na rin. At paki-like na rin ang kanyang page. At salamat sa lahat na sumusuporta sa amin. At ayun na nga, ang napili kong design. At ayan, pinagtatawan pa namin kung anong ilalagay on the spot na to. Sabi kong gano'n. At i-cover up natin yan yung mga dumi-dumi. So ayan, ang mga content niyan, mga tagahugas ng pinggan pero matato. Ano ka boy? Magtatato ka ba? O maghuhugas ka lang ng pinggan? Nakakatawa. So, ayun. At ayan, freehand ko lang ginawa, rekta sa balat. Kasi mas magaling ako sa freehand at alam kong maganda ang kakalabasan nito dahil merong mga spot dito na kailangan iwasan at kailangan takpan. At mas sanay kasi ako sa freehand kasi dito walang mali. Pero maganda rin naman ang mga naka-stencil kasi doon kopyang-kopya talaga, parte-parte at mga side to side ng drawing makukuha mo kahit yung mga malilit na parte. Ito rin naman, ganun din naman. Kung saan ka sanay, doon ka na lang talaga masasanay. At ayun na nga, habang gumagawa ko ng pattern dito ay tamang kwentuhan kami ni Paring Don about sa mga buhay-buhay namin at mga problema. At ayun, napagkwentuhan nga namin about sa trabaho na bakit ako nag-resign dahil ako'y nahiraman ka ako sa aking trabaho dahil hindi kaya ni mami na magtrabaho sa bahay na magbantay sa dalawang kambal dahil nahihirapan siya. Dahil nga ako kapag kambal ang anak mo ay mahihirapan ka kapag sabay silang nagising, ang isa ay iiyak at yung isa ay iiyak din. Paano mo bubuhatin yung isa o paano mo ngayon aasikasuhin yung isa? Yung isa papadidein mo at yung isa naman ay magtitimpla ka. Ngayon pag umiyak uli, nako po, ayun na nga ang problema, hindi niya nga yung maalagaan at hindi niya maasikaso yung isa kaya kailangan ng katulong at kayon ang dahilan kung bakit ako huminto sa aking trabaho. Kaya ngayon, malalaki na ang aking mga anak at magtatrabaho na ako ulit. Sabi ko sa kanya, nakapag-apply na ako ng trabaho at bukas na ang pasok ko. Kaya sabi ko sa kanya, tatuan ko na siya dahil baka mawalan ako ng time sa kanya. Kala mo magjowa, pero ganun talaga, updatean kaming dalawang mag-best friend. At alam niya naman na pag busy ako ay hindi ko talaga magagawa yan. Kaya eto na yung pre-day namin, sinulit namin, kaya ginawan ko siya ng peace at walang bayad yan dahil best friend ko yan at ako nang bahala sa kanya at siya na rin ang bahala sa akin. Ganun kaming magkaibigan. Bigayan lang. Pag meron, meron. Pag wala, wala. Dahil nga model ko siya, naiingit ako sa kanya kasi ang gaganda ng mga tattoo niya. Samantalang yun sa akin, ako lang nagtatattoo sa sarili ko at nahihirapan ako dahil sa sakit. Ewan ko ba, bakit kaya nila magpatattoo ng ganyang kalalaki? Nakakainggit. At ayun na nga, sabi ko sa kanya, ang hirap umasa sa tattoo dahil hindi araw-araw may magpapatattoo at hindi araw-araw kikita. Hindi katulad na nagtatrabaho ka, may aasahan ka kapag pumasok ka. At ayun na nga, naumpisahan ko na nga. At dito nagkukulay na nga ako at halos kalahati na ang aking nagawa. At ayan, pinapakita ko sa kanya, sabi ko, pre, kamusta yung pagpapatato ng matagal? Anong pakiramdam? Masakit ba? O tatanungin mo ako kung okay lang ba ako? Sabi mo. Pero alam kong basic lang sa'yo to at alam ko na yan at halos mapuno na rin tong isa mong kamay dahil puno na yung kabila. Malamang sabi mo, magpo-full sleeve na rin tong kabila. So, ito na, napakaganda na nga sabi ni Mrs. At sabi ko, wala yan, basic yan, kayang-kaya natin yan. Pero be humble lang, huwag tayo masyadong mayabang kahit bayabas tayo. Aminin natin yan. At ito na nga, mabalik tayo sa tattoo. At sabi ni Paring doon, ibablog niya rin ito. Sabi niya, kahit anong laki daw ng kanyang tattoo, ay maghuhugas pa rin siya ng pinggan. At ito nga naman, shoutout sa mga kabataan dyan, na mga inuutusan ng magulang kapag sinabing maghugas ng pinggan, maririnig mo na lang ngayon ay, wait lang, teka lang, sandali lang. Pero kami, hindi namin naranasan yung mga ganyang salita. Dahil kami, kapag nagsalita ka ng ganyan, may lilipad na lang na pinggan o plato sa inyong harapan at magkakabasag-basag. Isang bagay na napakasimple at napakadaling gawin at walang kahirap-hirap ang maghugas ng pinggan, nakatulong ka na, nakakain ka pa. At ayun sa mga bata dyan, shout out sa inyo, lalo sa mga pamangkin ko, magsipaghugas kayo ng pinggan, huwag niyong pasakitin ang ulo ng inyong mga magulang, lagi kayo sumunod sa inyong magulang. Huwag kayong maging pasaway, huwag kayong maging pabigat, tumulong kayo sa gawaing bahay, magwalis kayo at maaga kayong magsitulog, hindi yung nagpupuyat. Hindi rin naman ako perpekto pero sana gayahin nyo rin si Tito na walang bisyo, di umiinom at di naninigarilyo, inunang mag-aral at magtapos ng pag-aaral bago nagpatato dahil yan lang ang bagay na may pagmamalaki nyo pagdating ng araw, ang pagtatapos ninyo sa inyong pag-aaral at sana makatapos kayo mga pamangkin ko, sana galingan nyo pa sa pag-aaral at yun na nga, natapos na kami at
eto na ang kinalabasan ng kanyang tattoo. Hanyamas ang kanyang tattoo at ayan, maraming kahulugan yan sa Japanese culture. Hindi ko lang kabisado pero ayan, maganda yung tattoo na yan dahil malalim ang kahulugan yan at astig. Napakaganda ng design at pagkakagawa dyan. Napaka-solid ng color packing. At yun na nga, natapos na kami. Salamat sa pananood sa inyo guys. God bless always and good vibes. Bye-bye!